Bigyan nyo na yung Friday nyo sa Allah. At alhamdulillah, na-change ng panar yung character ko. May madagdagan pa yung alam kong sura. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa ambush interview. I didn't expect this, but what can I do? Ika nga nila dito. My name is Abdul Yasser Kaorong Lubangkulob from Iligan City, from the tribe Maranao. And I've been here in Qatar for more than 6 years. Currently, I'm working here in Al Khor sa Seashore Equipment and Logistics under the Seashore Group. And I just completed 1 year. Then I took my vacation and now I'm back here in Qatar. Dated November 2nd. Alhamdulillah. So, yung masabi ko lang, as a OFW, as a Muslim, as a father, a husband, and a student in Fanar, Al Khor, is that pag nandito ka, you take all the chances of getting to know everything, learning everything, experiencing from classroom, hearing the experiences of your brothers, yun, and that would help you once you go back in the Philippines, kasi there's really a great difference there from here. Dito naka 100 full battery ka, hindi ka malobat, pero pagdating mo dun talaga, paano ka hindi malolobat? Hindi ka lang malolobat, i-drain ka nila. Maganda yung bro, no? Oo. Hindi ka lang malolobat kung i-drain ka pa. Why? Because you're next to your family members, friends, immediate family. So talagang napakahirap kasi, like for example, isa-cite ko lang to. I was in Marawi, and then there were fireworks ongoing. Fireworks, ang laki. It was a donation from Japan. And then a lot of people attended and some also did not. Tapos, yung ibang tao, maririnig mo na, I mean, this is general, I'm not specifying any person. In general, this is general. I'm also a student. I'm not really sure. I'm not even that 100% na marami tayong alam kasi learner tayo. Estudyante tayo. Yung iba, wow, napakaganda ng fireworks. Oh, napakaganda. Tapos ganun. Everybody went there. Yung mga parents, they drag their children going there. Even schools are invited. Schools are inviting their students to come there and watch the fireworks during at night after Isha, I think, or during I think gabi na. Tapos some were going there, pero ako tinanong ako ng kakilala ko, pumunta ka rin ba doon? Sabi ko hindi. Sabi niya, bakit ka hindi pumunta doon? First of all, nakabakasyon ako, so time is very important for me. That's number 1. Number 2, I rather spend it with my kids and my wife, kasi ano pa yun, mga alas 7 pa yun ng gabi or alas 8, yung fireworks na nagkakamali. So, also, pangatlo, hindi naman sa killjoy ako or yung Narrow-minded. pero syempre, para sa akin, it's better na mag-utilize na lang yung time na yun para sa pamilya or kung may ibada ka pang gagawin. Kasi siyempre, yung origin ng fireworks is to drive the bad spirit away. These are innovations that were introduced by the foreign, like the Japanese, Chinese, to drive the spirit away. That's why some people, alam nila to, but they will say, oh,
Do you love yang ni in Maranao language or let's just in Tagalog. Napakaganda nito. Yeah, to drive the spirit bad away, bad spirit. So parang naging normal yun sa'yo. Or for some, hindi naman ganun siguro, pero the fact na nai-enjoy sila, wow, napapawaw ka, hindi mo alam, palapit ka na sa kubur. Subhanallah. Yun. So, some people might think na ganun ka masyado, para kang kabayo na, ano tawag doon? Narrow-minded. Oo. Close-minded, narrow-minded, whatever, anong tawag nila doon, but importante na pass mo yung message sa kanila, but it's up to them to digest it. Swerte sila kung tatofikan sila ng Allah, but I don't know if I was saying it right, but that's why I don't want my kids to watch it. I even discourage my kids to celebrate birthday. I really 100% discourage it. I don't like it. I don't want it, and I don't need it. So that's why yun. So maraming challenges. Mayroon din barangay election. That's just one. Mayroon din barangay election. Ongoing, mayroong mga gulo, pero hindi naman siguro isolated lang yung mga yun, maliliit lang. Pero yun, normal yun eh. Pero, dunya eh. So that's all. Alhamdulillah, dahil pagpunta ko doon, meron akong dadalang maliit na baon na galing sa Fanar. Alhamdulillah, nagamit ko siya to stay in my roots. You know? Kasi pagdating doon, bro, tol, okay, pagar, punta tayo dito, ganun. Then you start delaying start off with delaying the time for your prayer. And then you come to the point that you forgot to pray on time. Or sometimes we might reason out that I'm a traveler. Mag-ano ako, pero actually hindi ka kasi nandun ka na eh, di ba? So, I hope you may mga brothers or mga kasama natin hindi ganun. So that's all, nothing much. Alhamdulillah, ngayon I'm back here, recharge ako. And that's all. Alhamdulillah sa environment naman, marami naman seminar doon. Siguro wala lang akong time maghanap kasi nasa bakasyon ako. So, kailangan yung 30 days ko magamit ko na maayos. Pero if I'll be staying there for like a long time, marami naman seminar kasi yung kapitbahay namin mismo nagsiseminar eh. Pero for girls nga lang, yung pang boys, kailangan wala masyado. So, I have to go to madrasa, iba yung dito eh. At saka yung technology natin dito, iba eh. Medyo high-tech. Doon talaga, sad to say, siyempre, Pilipinas eh. Gobyerno nga. Kulang ng pasilidad. Dapat may Islamic center. Islamic center wherein it has a big bulletin board or like an illustration or details of yung official na mga seminars na continuous. Hindi yung pag may pera na si Dato, saka siya makakapag-seminar. Kasi siyempre, you have to spend eh. Kailangan mo bigay sa mga ustads, alima. Magpakain ka sa mga nag-seminar. Kailangan mo magpag-ganun eh. Hindi naman yung requirement, pero mas maganda kasi na mag-seminar ka na may konting din. Para maganahan yung mga tao. Especially, maraming nagugutom. Mas gugustuhin na lang magtrabaho na lang or maghanap na lang ng way na doon na lang. So, hindi natin problema yung pagluluto. Mag-attend na lang tayo doon. At least may pagkain na makain natin, di ba? So, it helps. So, kailangan talaga ng Islamic Center. Nandun yung mga seminars for men, women, Islamic calendar of Islamic activities for 2023, January, February, March, April. May ganun dapat eh. Pero wala eh. Para tayong, buti pa yung national government, mayroon pang mga holiday. I don't know if pwedeng mag-holiday for a person, recognition. Kasi pag sinabi mo kasi, para sa akin kasi, pagkakaintindi ko sa holiday, is holy day. It's a holy day. Kaya nagiging national siya. Kasi it's holy. Do you think magna-national holiday tayo just for a simple or what? It should be, sobrang dami nating holiday. Pero naka-plot yung calendars for holidays. Pero yung calendar for Islamic calendar na activities for January to February, activities na wala akong nakikitang organization na interested. Mayroon tayong OMA, yung Muslim Affairs.
Mayroon sa activity for the Hajj, pilgrimage, yung mga ano dyan, by region kasi siguro yan eh, o yung structure nila. Pero hindi pa rin ganun siya ka ano na nare-reach out niya yung ano talaga pinaka-tip ng ano fingernails or yung fingernails ng paa yung toe. Mga rural areas, wala from city to city municipalities, barangays, purok, ganun. Wala tayong institution na ganun na ka-focus talaga eh. Kasi pati yung mga with due respect, grupo-grupo yan eh. May Ulama Council of the Province eh, may province, may party na ano, meron si region din, meron din si Manila, meron din si national government, si NCMF, meron din silang sariling ano, or whatsoever. So, ganun talaga ano. So, siguro we need an independent organization with fun talaga yan eh. Still, when I was in college, in MSU, we were required by our Division of Student Affairs to submit a projected activities for the calendar year. So before you can register your organization, you have to give them like a calendar of activities from the first semester and second semester. So it's already covering the whole year. It's just 2 months summer, right? So that's 10 months. One sem is 10 months, right? We have 2 months of summer. So it's 1 year. So from there, first semester, we have plotted our activities for June, July, August, September, October, like that, and then so on and so forth for the second semester. Likewise to the second semester. So it's just like that, and then we're just gonna repeat this every year. And whenever we see things that we see opportunities to improve on, then we remove, we improve until this calendar is very good for young age, bata, adults, elderly, suited sa kanila. Tapos ang malaking activities lang doon is Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Bas. Oh. Wala tayong Islamic Center na ano eh. As in focus sa mga ganung idea. Financial. Kasi it triggers all eh. Example, may nakita ko. Paano kaya to kumikita siya eh? Wala namang ginagawa. Ang sa kanya lang is pinapatakbo daw niya yung pera niya. Hindi ko alam kung how, pera talaga. Yung iba naman, hindi niya nagpupunta ng masjid sa sobrang problema sa pera. Yung example, tricycle driver, instead of praying 5 times a day, hindi na siya magpo-pray kasi pasada siya, nakalimutan niya. Hindi yung pasero nagbibigay sa kanya ng pera, kundi yung yung Allah. Yeah, possible. Pera talaga yung problema doon na isa. Tapos mapipilitan ka ng from Muslim community, alis ka na ng komunidad mo, hindi ka na makakinig ng adhan kasi pupunta ka na ng cities. Kung saan may opportunities. Opportunities, pero walang wala masyadong masjid, wala masyadong madrasa kasi lalabas ka na sa mo eh. Pero yung yun, kung papasyan natin yung as a OFW at yung resident sa Pilipinas na kung titingnan natin yun yung magpo-force sa Muslim para hindi niya magampanan yung tungkulin niya bilang as a Muslim. Tulad na sinabi mo na nagkukulang sa sala. Pero ano yung pagkakaiba na kasi tayo OFW, nagtatrabaho naman tayo dito, di ba? Naghahanap buhay din tayo. Pero ano yung diferensya o kaiba na tayo bilang OFW, nagtatrabaho tayo pero nagagampanan natin yung tungkulin natin na sa being a Muslim at yung doon naman sa Pilipinas na halos pares din tayo na naghahanap buhay. Dito kasi, alone tayo eh. Doon, maririnig mo yung anak mo. Tapos may kakatok, may problema kami. Doon kasi, nafi-face mo lahat ng problema eh. Dito, hindi ka masyadong affected. Kaya yung nasabi ng kapatid ko eh. Ang brother ko. Swerte kayas. Kasi nandyan ka. Hindi mo masyado ramdam yung gravity. Yung pressure. Kasi especially sa ating mga lalaki. Not like the non-believers na paglaki nila, pamilya din na sila, wala silang pakialam sa Kasi iba tayo eh.
may social at saka family connection pa rin tayo eh. Yung pinsan mo, yung uncle mo, yung second cousin mo, third cousin mo. So lahat yun may ramdam mo yung social responsibility at saka face to face mo sila. Ito dito kasi pwede mong i-off yung phone mo eh. Doon hindi, kakatukin ko tayo, bubuksan yung pintuan. Kung wala pa, bubuksan yung pintuan. Ay. So talagang iba yung concentration ng iman mo doon. Talagang you will be shaken. Doon talaga susubukin. Kaya hindi natin maano yung mga tao doon na nag-weak sila. Kulang sila ng Kasi doon talaga yung battleground. Dito, lang tayo para tayong pinifed sa nursery. Alam mo sa hospital, pag bagong panganak yung baby, fed lang ng biberon, ganon. Pero pag doon na yung battlefield, doon na yung talagang Hindi naman kaya sa isa sa mga dahilan yung sa environment na nakapaligid sa atin na yun yung isa sa dahilan na bakit malakas yung waswas ng shaitan para hindi mo magampanan yung mga ibang ibada. Pwede. Yun ang gagamitin yun ang tools ng shaitan para i-reduce yung iman mo through the environment. Papakitaan ka ng problema na kung ano-ano, papakita niya sa iyo yung mga taong ayaw mong makita, mainis ka, hindi ka na lang magpa-pray dyan sa masjid, doon na lang ako, or dito na lang ako sa bahay. Or baka dahil sa makita ko ni hihingi ng pasalubong, dito na lang ako mag-pray ng Maghrib, kahit alam mong wajib na magpunta ng masjid. So, sa personal na experience o personal na dahil dito sa Qatar, nagagampanan natin yung ibada, nakakapag-aral tayo. So, pagdating sa Pilipinas, ano yung mga challenges na or yung mga natutunan ba natin na i-apply natin sa Pilipinas? Sa anong mga medyo sa anong level na yung application niya? Talaga? Magagamit mo talaga yung pag-astagfar, alhamdulillah, astagfirullah, mga ganun. Yung mga tinuturo sa atin sa panar, gagamitin mo yung lahat. Yung mga, huwag mong i-compare yung sarili mo, kasi mamimit mo na yung mga taong dati, ginaganon mo lang, ngayon malalaki na sila yung tao So, parang ka. So, always remember na, kumbaga, in the end, it's not about what you wear, what you drive, kumbaga yung mga good deeds. At saka, alhamdulillah, ako naman, talaga, wala na masyadong makamundo. Kumbaga, alhamdulillah kasi binigyan ako ng, hindi ko ma-explain, pero, talaga iba yung, hindi ko man sinasabi na malakas yung iman, yung yung iman. Pero, may nararamdaman akong, iba talaga na nakapag-astagfir ako, nakapag-alhamdulillah ako. Kaya nga yung pauwi, na sabi ng office mate ko, tinawagan niya ako sa airport, "Did you arrive? I already arranged transport. Are you sad or what?" Sabi ko, "No, I'm happy. Alhamdulillah. I'm now back to work mode." "Ha? Really?" Kasi, you should be thankful. Paano kung, kasi nag-arrive ako dito, masaya, alam kong kikita ako, yung pamilya ko, they're at good, pero ano nangyayari sa Palestine? Palestine, di ba? Why not say alhamdulillah? O sa ibang mga lugar, sa Africa, maraming din nakakain doon. Walang trabaho. Ngayon nga, sa Pilipinas, umalis ako ng airport, siguro, may nakita pa ako nahuli ng police, yung traffic enforcer, yung nagdi-deliver ng ewan ko, motor yun So for sure, I hope hindi siya kinunan ng pera. Pero wala ko kikita ko, yun naman, nawalan. So, alhamdulillah. Yun talaga. So kailangan pag nandito tayo sa Qatar, study lang, attend ka lang. It's free. And if you're having difficulties in going to Fanar, Doha, Al-Qur, then let the ustads know and your brothers, then maybe somebody could pass by there and pick you up. So, ibig sabihin bro, yung malaking bagay na nakakatulong sa atin yung pag-aaral
At doon sa, kasi ikaw first time mo pa dito sa Qatar, di ba? First time mo mag-abroad. Qatar is my Sa first country. Middle East. So, nung dating nasa Pilipinas ka, at yung experience mo na dito sa Qatar, nakapag-aral ka na, pag-uwi mo sa Pilipinas, first time na bakasyon mo, may mga bagay ba na pagkakaiba or something Meron. challenges sa iyo? Hindi na ako magagalitin. Kahit anong sitwasyon, hindi ako magagalitin. Nakokontrol ko na. Kasi, bakit ka magalit? Yung mangyayari yan. Kasi yung test na yun, hindi lang yung test sa kanila, test din yun sa'yo. How are you going to receive it? How are you going to react? What are you going to do next? Are you going to say, Alhamdulillah, o gagano ka lang, putang na. Diba? Or astagfirullah, diba? So, ganun eh. So, yung pagkakaiba talaga na-change yung personality ko. After attending FANAR, na-change yung personality ko, na-change yung perspective ko. I learned na pag Friday pala, while the imam is making dua, it's okay not to raise your hand. So, these things, so, marami talagang na-learn. Pero syempre, pag nandun, hindi lahat lalabas. But alhamdulillah, na-change ng FANAR yung character ko. I became a good father, hopefully, inshallah. I became a good husband, a good son, a good brother, a good friend, a good cousin. So, ganun. A good employee. بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Aside dun sa mga tiniteach about Islam is building self creating, kumbaga, kailangan ma-change yung student to become a better person. Not only gaining information, but being a good person. Kailangan ma-transform. Kasi kahit makuha pa niya lahat ng information, pagdating doon, naka-zipper lang siya or hindi pa rin nagbabago yung attitude niya. So yun. So kailangan talaga mabago yung personality ng tao. Kasi that will come there. I mean, time will come, magbabago. Pero yun ang kailangan din na siguro ma-change. Kasi yun ang Kasi the information, you can get it anywhere. Pero iba pa rin yung quality dito eh. Kasi naka-focus at saka focus, libre. What else? You have state-of-the-art equipments, best and the finest na mga ustads nandito. Near pa next to masjid pa. The masjids are very clean. Yan, problema dito, madumi yung mga mga masjid talaga. So, yung cleanliness isa yan sa mga dapat na ma-address. I believe that the government or any private organization should look at the cleanliness of the masjids and madrasas so that people could be interested in attending seminars, going to the masjid and madrasas. Kasi honestly, hindi siya masyado na Yung bar, nandiyan yung bar, pero medyo slow pa, parang turtle pa. How I see it. Kasi it's not reaching the grassroots. I-build talaga yung character dito. Katulad ng boxing. Yung boxing, alam mo na yung mga technique. Yung pa-build ng muscles. Pero kailangan, maano mo siya na kung kailan, di ba, alam mo yung character. Yung boxer, hindi lang yan, si Pacquiao, hindi lang yung niya, yung strength at saka yung mga techniques, yung discipline, talaga yung utak talaga niya. Yung mindset, like for example, may nakita ka, basta iba talaga, kailangan mahirap i-explain I don't know, pero basta ramdam ko, inshallah, kahit may maghubad dyan na kung ano-ano, gaganon na lang ako ngayon. Hindi tulad dati na siguro na, di ba? Totoo naman. Tao lang tayo بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. May madagdagan pa yung alam kong sura.
Para pag nagsakab ako, yung dugtong mo sa ano mo, lalo na pag nag-lead ka ng prayer sa family mo. Kasi hindi pwedeng hindi tayo mag-imam. Kailangan mag-imam tayo. Hindi pwedeng, Skantol, ikaw na tol, ikaw na mag-adan. No. You have to say it. Ikaw mismo, kailangan marunong ka mag-adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar! Allah. You have to say it loud. Hindi yung ano, ganun-ganun ka lang. Astagfirullah. Kailangan you have to adan, nag-aadan ka. Dapat nga lahat ng father ganun eh. Para ma-feel ng mga anak nila at saka yung wife nila na he's a man. He's really a man. He's a father. He's my husband. And, kasi sa loob ng bahay, gugulat ka na, mag-aadan na lang ako. I mean, yung anak ko na nakatitig lang sa akin. Though alam na nila, pero pag nag-aadan ako sa kanila, natiniting ko pa yung mga mukha nila. Example, ito yung anak ko. Tinitingnan ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na with emotion, tapos yung anak mo rin, natang-tuwa rin siya. Kailangan mong iparamdam sa kanila. Ganun. Tapos naglilid ka ng prayer. Tawagin ko yung anak ko, ayaw magising ng anak ko, hinila ko pa yung paa niya. Yung babae mo, 10 years old ka na, kailangan paluin na kita. Ganun. Pray tayo. Tapos yun. Yung wife mo, medyo, as-salatu khairu minan nawm. Diba? Iba na yung pagdating mo sa bahay, iba ka na eh, parang may ilaw. Itatas mo lahat ng corner sa ma-dark sa bahay mo. Ganun. So, inshallah, Fanar talaga, malaking tulong. So, Fanar, continue pa rin tayo, inshallah. Para mas ganun, maintain lang. Hindi natin ma-save yung whole world kasi marami pang mangyayari. Darating pa si Dajjal. Kung ano-ano dyan. Yun. At least kung ano man yung ma-reach ng edad natin, gawin natin yung maximum na kaya nating ma-reach. Magawa natin within our age, lifespan. بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Siguro kung may makita akong organization, pwede nating i-link dito to there. What else? Yun yung parang level ng sa taas. Yun namang sa siguro sa family mo, mo sa kanila. Kasi ako, bahay lang talaga ako pagdating ko sa Pilipinas. Madalang ako nalabas. Very, very seldom. Pag lalabas pa ako, nasa loob ako, hindi masyado nagpapakita sa public. Not because hindi naman tayo personality na celebrity, but then, nakafokusan talaga ako sa kids, wife, siblings, mother. Ganun lang yung ko. Kasi yun lang yung marireach ko. Kasi sila yung nakakakilala sa akin. Kasi importante yung image mo. Kaya importante. Kasi pag nagsalita ka, tapos hindi ka nila kilala at saka kailangan talaga sa panahon ngayon, kailangan may image. Kita mo yung mga vloggers or mga they're listening to them. Kasi kilala na sila Pero yung mga hindi masyadong dadaanan ka lang ng So, hindi ko kayang gawin yun kasi hindi naman din ganun kalaki yung lawak ng alam ko. Doon lang ako sa bahay muna. Family, immediate family members, family. Ano yung ma-reach ko, hindi ako magtuturo masyado. Pero kung yan ang makita ko mga bida, mga wrongs or whatever, sasabihan ko sa kanila at hopefully, it's up to them kung paano i-digest. Kasi hindi mo ma-force ngayon ng tao, iba ngayon ang mentality ng tao. Pag ka, sasabihin lang, close-minded ka or grupo ka ng itim or Dati naman, hindi ka ganyan Kukorek ka pa. Pero dapat nga sabi ang reaction, mashallah. Barakallah. Brother or kuan. Dati hindi ka ganyan, pero ngayon, medyo strong ka na. Yung reaction sa'yo ng mga tao, parang tatasan ka ng kilay. Pero hindi naman lahat. Ayan. بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Financial problem, sa totoo lang, wala akong maisagot ngayon. Kasi kailangan ma-studyhan siya
Kasi kailangan mo kung saan manggagaling ang fund. Ah, Baitul Mal, mga ganon. Ano ba yung ano? Parang doon nakakonsentrate lahat ng mga sadaka ng ano, distribute. Itong ginagawa sa Qatar na ano, yung simpleng nilalagay lang na parang basurahan tapos lalagay mga donate, pwede yan i-apply. Kasi may mga tao naman talagang sobra-sobra yung mga damit sa mga gamit eh. Pwede yun. Yun siguro. At saka medyo i-upgrade na dapat yung approach yung ng ano yung ano ng Islam, dapat may mga animated na cartoons ng Islam. Dapat meron na tayong mga ganun na ano eh. Meron naman siguro sa foreign, pero sa Pilipinas wala akong nakikitang I'm not totally on the phone all the time. But wala akong nakita parang Assalamualaikum, kumusta po kayo? Alam mo yung Tagalog, tapos may Maranao, may Magida, may Tausug, may Samal, may Iranon, may ano diyan, may Bicolano na ano. Wala pang organization talaga na nakaano talaga yun, nakaangkla sa Pilipinas sa ganun yung goal talaga na meron siyang vision for Islamic Republic of Philippines charot. Hindi naman ganun. Baka may makapanood dito sabihin na ano eh. Ha? So, yun, alam mo yung ganun, overseer sila na meron silang, kumbaga, not 10 commandments, pero 10 goals. 10 goals to 2050. Inshallah. Ganun. Pilipinas din na flag. Pilipinas na island. Parang ganun ba? So, inshallah, pero kailangan ng organization talaga. Kasi malawakang ano na to eh. Malawakang movement na to eh. So, kailangan mo ng organization from national, regional, provincial, city and municipal and barangay level. Pasok mo pa yung mga ano pa dyan. So, ganun talaga yung ano eh. Kailangan mga ganun na eh. So, wala pang organization yung sabi ko sa iyo na nakafocus talaga. Kasi, yung NCMF, focus sila, salary nila, pay nila, ganun. Normal, employee, holiday, ano. Ito namang ano, mga bar, normal lang. Ang ano talaga dyan, dapat mag-bank tayo sa mga ulama natin. Yung mga ulama natin, ostaj, mga alim, mag-bank tayo dun, mga madrasa, masjid. Kasi sinabi na may support naman, pero hindi ganun eh. Saan ka makakita ng masjid, nagbabayad pa ng bill? Philippines. Why not make it free? It's bahay sambahan yan eh. Bahay ng Allah. Dapat yung government ng di ba? Nakarelay lang sila sa sinong nagjajama, nagsasadaka. Wala din. Kaya pangit din yung mga hindi ganun kaganda yung mga bahay sambahan, mga masjid. المعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Oo, may kinalaman din yung mindset. It's all about mindset eh. It doesn't matter kung malaki yung nalalagay mo sa bulsa mo or maliit, fried chicken yung nasa lamesa or tamban. Importante na kaya nasa mindset niyo satisfied. Kumbaga, nandun na nga sa Quran eh. Parang nakasulat doon na yung pinaka the best among you is yung nakakapagsabra at saka na-appreciate niya kung ano yung something ano eh. Meron akong nabasa eh. Hindi ko lang maano. So, Mashallah. that's it talaga. Pang-last. المعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Punta lang, bigay niyo na yung Friday niyo sa Allah. Para sa sarili niyo. Kasi, kung ako nga na born Muslim, nahihirapan din pag uwi ko. How much dun sa mga brothers and sisters natin na nag-convert? I mean, di ba? So, talagang napakalaking challenge kasi I'm in a